We are live. Muli tayo ay bumabati sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid at mga panauhin sa ating programang ito na pinamagatang 1,100 katanungan ng mga Beryano. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, kumusta kayo? O kapatid na Henry, kamusta po? Kamusta Ayos po. kapatid Kumusta na po tayo dyan? Okay. wala yung inyong Walang- camera? Yung, Ayan, oh. Oh. Ala. Sige, tayo Ano muna ay mananalangin mga kapatid para umpisan na natin itong ating pag-aaral. Aming Panginoon, Diyos na maluwalhati sa lahat. Aming Ama ni Yahuwah, salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala, pag-iingat at pananatili po ng mga biyaya na aming tinatanggap mula sa iyo. Sa pag-aaral po namin ay muli naming inaanyayahan ang iyong banal na kapangyarihan ay sumaamin nawa upang ang mga salita mo ang siyang mahayag at ang iyong mga katotohanan ay makarating sa aming kapwa. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala. Ang lahat po ay aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Henry, anong ating paksa sa ating pag-uusap ngayong gabi? Ayun. Meron po tayong isang kasama na nagtanong. Siya po ay member ng yung dati nating kinaanibang relihiyon. Itong kanyang tanong. Ang karapatang pantao, human rights ba, ay lubhang mahalaga at naaayon sa Biblia? Alam niyo kung bakit niya tinanong to? Meron kasi siyang napanood na video na mamaya i-share natin yung audio lang. Mm-mm. Ang kita ay si chairman tungkol sa karapatang pantao or human rights. Oh, by the way, episode 169 na tayo. Mm-hmm. Di ba? Malayo pa sa 1,000. 1,001 minus 169. Wala akong calculator dito kaya tsaka na natin alamin yan. Ngayon, meron tayong sa ating palatuntunan ngayon, meron tayong bogus alert or sometimes Brother Jeriel, ang tawag dyan ay sham alert, right? Sham alert. Ayan, Sham nako. alert. Ito, ayon sa INC chairman, pakibasa niyo po. Nakasulat daw na utos sa Biblia na pinagbabawal sa mga kaanib sa INC, Iglesia ni Chairman, ang pakikipagsalamuha o pakikipag-usap sa mga naalis sa INC ni Chairman. Iyan po ang tanong, kapatid na Henry at kapatid na Jeriel, na yan ay sasagutin natin sa pamamagitan ng Biblia. Ayan, kasi kaya natin sinabing bogus alert to. Una, eto no, ayan. Saan mababasa? Ano ang pruweba? At saka natin balikan yung number 3 na yun, no? Hindi pa rin nila Ayan. nasasagot yung una nating nilabas na bogus alert na yung tungkol sa Mateo 18:18, di ba? Nako Yung tali naging tala. Mhm. Hindi pa rin Saka, tayo sinasagot, ano? Iniimbitahan natin yung mga tagapagtanggol ng Igman. Ayan, no? May ah, email dyan, no? hindi, merong ano yan eh, kapatid na Inindat Henry. sila na, ano po yan? Meron silang sinasabi diyan. Bakit sino ba naman daw tayo para nila sagutin? Sa bagay, o manan. Ah, Kumbaga, ano to mga, hindi, ano ba yung tawag nan? Hindi
kasama sa aming liga. Yeah, hindi Di tayo ba? ka-level Out of nila our eh. Yun ang league. sinasabi nila eh. Oh. Hindi Pero tayo sabi nga, ka-level. Oo nga, ang ano. maraming nagtatanong na ngayon eh yung mga member nila. Kasi hindi rin kayang sagutin ng member nila. Hindi rin kayang sagutin ng ministro nila. Alam mo, hindi kayang sagutin eh. Ayaw nilang sagutin kasi mapapahamak sila eh. O lilitaw yung katotohanan na pinilipit nila yung talata, yung Mateo 18:18. Talagang ano yan eh, binaraso. Ano tawag mo doon? May Yung mensahe. minasahe, di ba? Alam nyo ba na pag yan ay pinag-usapan ng yan ay yung tinatawag sa Amerika, yung number 3, parang nag-open ka ng Pandora box or Ayan. Mhm. you're opening a can of worms. Di ba? Parang ganun Mhm. yun eh. Ayan, Mhm. oh. Yeah. Pandora box kasi pag na-open mo yan, nako, iba-ibang ng mga tanong ang lilitaw. Yeah, Halimbawa, Mabibigla kasi ka. alam mo yan ang halimbawa, Achilles heel nila eh. yan. Oh, yan ang Kasi pag Achilles heel nila. sabi nila, no, kahit isang aral sa kanilang mga itinuturo ay walang mali. Kahit isa, Mhm. Mhm. di ba? Yeah. Hindi raw sila nagkakamali, hindi sila nagdadagdag, at hindi sila nagbabawas. Tama ba yon? Bakit Yeah, alam yan natin yon? Eh galing tayo dyan sa... yan ang tinuturo natin dati. Pero ang totoo, kahit yung mga ministro ngayon eh, nila, kahit Mm. yung mga yan, pag nagtuturo yan, may alinlangan sa utak yung mga yan. Ah, May Alam reservas kini-question nyo, to. din nila yan. isa sa mga Oh. bogus talaga na... Kasi tayo ay biktima nito, di ba? Binasa yung pangalan natin, Mhm. tayo ay inalis nila sa kanilang talaan, at ang masakit noon, pinagbawalan yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Wag na daw tayong kakausapin. Ano nga ba yung sa may Hindi, yung eto, meron akong kopya ng sabi circular ni nila eh. Ayun, oh, yun, maganda ni, yan. di ba sabi Eto. ni babatiin ni sasabihin na wish you well. Wag daw. Yeah. Oo, eto nga sa circular nila eh. Panoorin natin. Sige nga. Oh, tingnan natin ha. Share. Ayan. Yan, lilitaw na yan dyan. Mm. Ayun, lumitaw na. Oh, ayan oh. Circular Nasa na? nila yan eh. Ayun. Binura ko na yung mga pangalan. Ano ba ang tawag diyan? Redacted. Oo. Okay. Ayan, basahin nga natin. Sabi rito Ayan eh. oh. Sabi niya, to all members of the Church of Christ. Chairman. Ayan. Ecclesiastical District of. Ayan. Nako. Sabi na, dear brethren, through this circular, we are informing you that. Nako, pangalan ko yata yun nandun. Mm. And And his his entire entire household, pati mga household. apo. Kasama yan. And are expelled from the church for violating church doctrines. Nako, binayolate ko raw yung church doctrine. Una, Mm. brothers, nag-expire yung panis na transfer na ibinigay nyo. Napapanis pala yun. Okay, tuloy Mm. natin. Church doctrine and for conduct and becoming to members of the church. Huh? Hindi naman ako member lang minister. As Mm-hmm. stated by the Bible. Ito, tapos sinabi nila yun, no? God alone sits in judgment on those who are outside. Drive out that wicked one. Naku, wicked Wicked pala pala. kayo, ano? Oo, wicked tayo lahat. Naka, Di ba ano yun? ayan. Di ba palabas yung wicked? Yeah. Meron palabas na ganyan eh. Mm. From among you, expel him from your church. Ayan. Binasa nila sa 1 Corinthians 5:13. Okay, nakasulat yan. Sige. Oh. We strictly instruct all church officers, ayan, not to accept the said persons in any gathering of the church, especially our worship services. Nakakadalo kami, di nyo lang alam. Mm-hmm. Kung sa mga katwid, yung mga officers nyo, walang alam, hindi kami kilala. Okay? Tuloy natin. As stated in ito ginamit na talata, 2 John Ayan. 1:10.
to 11 Ayan, yan. amplified. Ayun, tingnan natin ha. Ito sabi nila. Oh, mga kaibigan, no? Ayan, nababasa nyo sa screen ninyo ha. Lakihan natin. Paki-zoom in nyo nga po ng konti. Ayan, zoom Ayan. natin. Oh, Yan, ayan. very good. Ayan, malaki na yan. Mm, Kitang-kita na yan ang ha. ganda, oh. Oh, ayan. Nakaano pa no, yung sulat medyo pahilis. Ayan, naka-italics pa eh. Italics ayan. ba ang tamang ang pronounce If doon? anyone, sa 10 ha, nagsimula sa 10. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, is disloyal to what Yahushua, Jesus Christ taught. Ayan ang sabi nila. Do not Ayun na. receive him. Ayan. Yun. Do not accept him. Do not welcome or admit him into your house or bid him Godspeed or give him any encouragement. Okay. For he who wishes him success, who encourages him, wishing him Godspeed, is a partaker in his evil doings. Ayan. O, ayan. Sinasabi nila. May we be constantly reminded of what the apostles taught the members of the church by the authority of our Lord Yahushua o Jesus Christ sa kanila. I appeal to all of you, my friends, to agree in what you say so that there will be no divisions among you. Be completely united with only one thought and one purpose. Ayan. Ginamit nila yung 1 Corinthians. Alam nyo, itong mga iglesia, no, sumisitas ng Biblia. Binabasa sa kanila yung Biblia. Sinusunod ng mga miyembro yan. Ba't nila sinunod? Basta na lang nila sinunod yung mga kapatid natin, tinakwil tayo, yung mga kamag-anak natin, ayaw tayong kausapin. Bakit nila sinunod? Una, hindi naman nila alam ang talagang mensahe ng talatang yan. Kasi nga, may ugali, yung iglesia ni chairman na i-twist. Kaya naparusahan yung pamilya niyan eh. Nagkaloko-loko eh. Alam nyo, bakit no? Alam nyo, ako, halos 10 taon na akong hindi kinakausap ng aking kapatid. Sa bagay, naintindihan ko dahil siya, ministro, ang pinaglilingkuran niya ay si chairman. Talagang naniniwala siya rito. Alam mo, naniniwala siya diyan lang sa 10 hanggang 11. Pero yan ba ang mensahe diyan? Marami yun ang dapat nating malaman. Dyan, eh. Ito, basahin natin yung kabuuan yan. Diyan sa ikalawang ano yan eh. Ito. Di ba? Saan mababasa yan? Ito, basahin natin yung kabuuan, Ayan, lumaki na. Ayan, pinalaki natin. Ayun. Ayan. For many deceivers, magsimula tayo sa 7. Huwag dun sa G's. For many deceivers, heretics, posing as Christians, have gone out into the world. Those who do not acknowledge and confess the coming of Jesus Christ in the flesh or bodily form. Ang tinutukoy dyan, okay, yung doktrina, kasi sabi nga, kung hindi nila sinasampalatayanan ng doktrinang ito, anong doktrina yung tinutukoy doon? Anong doktrina yun? Ang style kasi ng iglesia ni chairman, kukuha ng talata rito, tapos magdudugtong ng isa pang talata rito, tapos magdudugtong yun ang tinatawag nating eisegesis way of reading the text. Kaya hindi nakakarating sa mga tao, kaya ang tao, sabi nga, masakit na sabihin, nagiging tanga pagdating sa Biblia. Kaya karamihan membro ng iglesia, walang alam sa Biblia. Magtatatalata, meron ako napapanood yung mga members nila, magpo-post doon sa Facebook nila o doon sa kanilang sasabihin nila, nakasulat sa Biblia. Gusto kong sagutin pero hindi na. Kasi waste of time. Sabihin, alam nyo ba, meron akong, nung member pa tayo ng iglesia ni chairman, marami na tayong mga naging kaibigan na tulungan. Meron ako minsan nung naalis na ako diyan sa iglesia ni chairman, namimili ako sa isang Asian supermarket. Eto na. Nakita ko yung member ng iglesia ni chairman, magkakasalubong kami. Pagkakita sa akin, napaka-close namin Pagkakita sa akin, para siya nakakita ng multo. Bigla siyang tumalikod, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang ginawa ko,
Binilisan ko yung lakad, tapos binati ko siya. Kumusta kayo, sister? Hindi niya alam kung anong gagawin parang ano nakakita siya ng isang isang multo eh. Ganon kakitid ang utak ng marami sa kanila kasi nga walang alam eh. Nakakaawa, di ba? Kaya ito, Mm. tuloy natin. This person, the kind who does this, is the deceiver and the antichrist. That is the antagonist of the Christ. Watch yourselves so that you do not lose what we have accomplished together, but that you may receive a full and perfect reward when He grants reward to faithful believers. Anyone who runs on ahead and does not remain in the doctrine of the Christ, anong doctrine yun? Ayun o, ayun o, the coming of the Christ in the flesh, o sa Tagalog, pag ang itinuturo, hindi yung dumating ang Kristo na nasa katawang tao. Alam mo, pag pinag-aralan mo yung Katoliko, yung bang Kristo sa kanila nung bumaba, Diyos, kapatid na Erning? Para sa kanila ay Diyos yun eh. Para sa Oh, kanila. hindi. Nung bumaba, Diyos ba yung bumaba? Mayroon silang talatang ginagamit na ang Kristo ay galing sa langit. Kaya sabi niya, si Kristo ang wika ay Diyos. Ganun sila kung magsalita. Meron Hindi kayo, silang dati kayong saldigan. Katoliko eh. Dati kayong Katoliko. Kasi nagtatanong din ako sa mga Katoliko eh. Ang sabi ng mga Katoliko, yung Diyos, nung bumaba, tao na. Yun ang sabi Okay. nila eh. Tao na. Pero may pagka-Diyos pa rin, sabi nila. Pero tao. Pahabol. May Oo, pahabol. tao na. Ngayon, ito sabi rito, nag-confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Pag hindi mo in-acknowledge yun, kaya ang Katoliko, brother, Diyos na nagkatawang tao. So ang tanong, nung dumating ba ang Kristo dito para sa mga Katoliko, tao o Diyos pa rin? Diyos na nagkatawan tao, yun ang sinasabi nila. Pero sa iglesia, pinapatay na yun para mapatay nila yun. Sa mga tweed, ito sumasampalataya pa rin, pero sumasampalataya pa rin sa Kristo ang Katoliko. O ang Protestante, meron pong Protestante na naniniwalang ang Kristo tao, hindi Diyos. Tama o hindi? Meron ganyan. Meron. Tayo po, ano pananampalataya natin? Ang Kristo ay tao. Ang Taong Kristo banal. ay tao, hindi po natin binabago. So, sino ang tinutukoy dito na sabi dito, anyone who, ito sabi dito no sa basahin natin sa 10, if anyone comes to you and does not bring this teaching. Anong teaching 'yon, kapatid na Erning, kapatid na Henry? Na ang Kristo ay naparito sa bodily form. Tao. Yan, yung teaching na 'yon. But diminishes or adds to the doctrine of the Christ. Ano ko, teka muna. Mukhang ang dapat hindi kausapin itong mga INC. Di ba? Dapat mga Trinitarian ang ating kausapin niya. Hindi. Kasi yung sabi pa rito, diminishes or adds to the doctrine of the Christ. Hindi lang yung doktrina tungkol sa Kristo eh. Yung doktrina mismo ng Christ. Oh, naglagay ka ng talaan, di ba? O, ayan. Sige, paliwanag mo, doktrina ba ng Christ yun? Tuloy natin. Do not receive or welcome him into your house. So, yung tinutukoy na hindi natin dapat tanggapin, yung pong mga nagtuturo na ang Kristo ay hindi na paritong nasa. Yun ang pinag-uusapan dyan sa mensahe na yan. Pero ginamit ng iglesia. Nung gamitin ng iglesia, kulang yung nasa taas. So, ibang mensahe nakarating sa mga miyembro. Kaya, yung mga miyembro nila, lalo na yung mga kapatid natin, ayaw na tayong kausapin. Pero alam Buti na nyo, lang. no? Walang mababasa dyan na sinasabi, wag na silang kausapin. Ang sabi Aha. lang dyan, wag nyo nang tanggapin sa inyong tahanan. Yan. Diba? Or wag Aha. nyo bigyan ng greeting or any encouragement. Mhm. Pero walang sinasabi, sirain nyo na yung relasyon nyo ng inyong kapatid o magulang. Ha? Hindi na kapatid o magulang ang turing nyo sa kanila. Ha? Yan. Sabi nga yun ang dagdag dyan. Tapos isa pa, tapos sasabihin sa atin, magbalik loob tayo. Ayaw nyo nga kaming kausapin di ba? Ba't ngayon magbabalik loob?
Sabi nga, kinakain nila yung sarili nilang doktrina. Alam nyo ang tawag dyan? Bogus. Yan. Bogus yan eh. Mhm. Huwag na raw tayong kausapin. Kaya yung iba, imagine nyo, yung kapatid ko na kasama kong lumaki, hanggang sa pinag-aral natin, nakatapos Mhm. siya ng pagiging ministro, ha? Kasama natin sa hirap at ginhawa, ba? Mhm. Tapos, hindi na tayo pareho ng relihiyon, ba? Hindi na tayo kinausap, oh. Halos 10 taon, 9 years. Pwede ba yon? Yun ang kanyang pananampalataya. Una, sabi nga o sige, paano mo ngayon mimisyonin yung mga nagtuturo na ang Kristo ay Diyos? Huwag mo rin kausapin, ha? Yan ang Dapat kung pananampalataya dapat mo eh. dapat ganun sila, wag nila Ah, mag-imbita. yeah, huwag kayong mag-imbita ng Katoliko. Pinagkakainitan niyo yung mga Katoliko eh. Misyon kayo Alam ng niyo totoo misyon. 'yan, Oh. Makes sense kasi kung pinagbabawalan ni chairman ang mga members na kausapin yung mga dating miyembro na naalis, o Mhm. hindi dapat sabihin niya, o wag na rin kayo makikipag-usap sa mga Katoliko, Yeah. kasi sila ay nagtuturo na ang Kristo ay Diyos. Yeah. Diyos. Doesn't make any sense, right? Mhm. At saka minsan iniisip nyo, yun ay pagwasak sa sambahayan. Mhm. Di ba? Yeah. Naalala ko pa dati, merong mag-asawa. Okay? Yung isa, kinwestiyon niya na yung iglesia ni chairman. Mhm. So, pinagsalaysay siya ngayon. Sabi niya, hindi ako magsasalaysay. I'm not gonna write a salaysay. O di, okay. Sabi dun kasi convert yun eh. So ngayon, kinausap ng mga ministro yung asawa niyang bahay na talagang handog sa iglesia. Sabi, pag hindi gumawa ng salaysay ang yung asawa, ay matitiwalag siya. Mhm. Tapos, ang sabi ngayon sa babae, anong gagawin mo ngayon? Na hindi siya. Para bang in-insinuate na kailangan i-divorce mo siya Yeah. dahil ng kanyang relihiyon. Sabi nung Yeah. babae, itiwalag nyo na lang ako. Hmm. Ganyan eh. Kumbaga sa yung sarili nilang doktrina, sinisira. Alam mo, yung mga ganong klaseng tao, plastikan eh. Alam mo, ito yan, meron akong ipi-play. Ewan ko kung maririnig ninyo. Ito, Muslim. Isang Muslim. Itong Muslim na to ay senador yata sa Pilipinas. Pakinggan nyo sinasabi nito, ha? Mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon, kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia ni Cristo. Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandyan ang lingap sa atin. May, mga Muslim, tanongin niyo yung mga iglesia ni Cristo kung saan kayo papunta. Sige. Kapatid Erning, ano kaya isasagot? Saan ba ako papunta? Sa langit o sa impyerno? Well, tayo, pagdating sa ganyan, lahat naman, hindi lang Muslim eh. Lahat ng hindi Iglesia ni Yeah. Cristo, dagat-dagat ang apoy. Mhm. Impyerno ang punta niyan. Kaya itong nagsasalita riyan na hindi raw nakakalimutan ng INC ang mga Muslim, lalo pagka nagkakaroon ng mga kalamidad. Ano ho? Mhm. Yan po ay politically motivated po yan. Oo, pero alam mo kung saan nila saan siya nagsasalita? Doon yata Saan? sa parang Philippine Arena eh. Ah, Nagpapalakpak mga oo. inuuto-uto. Talagang uto-uto eh yung mga miyembro ng INC. Di ba? Yeah. Palakpakan sila, Oo. sigawan sila, Sigawan. tuwan-tuwa sila doon sa idol nila.
O, di ba? Pero Parang kilala plastika. ko yan. Yan yung artista, di ba? Oh, ito yung artista na senador na sabi nga nagpaplastikan lang di ba? Ang tingin naman ng Muslim sa hindi Muslim, Hindi whether we rin like it or maliligtas. not, impidel kayo lahat. Impidel tayo dyan sa mga yan No, di ba? Kaya tama si Kapatid Ening, politiko yan. Papalakpakan naman kayo sa mga Mhm. politiko. Ayan yan Kaya inuuto lang. mabalik tayo dito sa ating Hmm. bogus alert. Andali. Sige. Ayan Nakasulat daw na utos sa Biblia na pinagbabawal sa mga kaanib sa INC ang pakikisalamuha, pakikipag-usap sa mga naalis sa INC ni Chairman. Bogus na bogus yan Ayun Alam nga. niyo ang main reason bakit inimpose yan ni Chairman? Oh. Ano ang dahilan? Ayaw niya kasi na maimpluwensyahan yung na mga naalis, yung mga natitira pang members. Natatakot siya. Mm. Ibig sabihin, Ah. wala siyang tiwala sa pananampalataya ng kanyang mga membro. Yo, Kaya- dinimenos niya. Yeah. Iyon. Na para bang pag nakipag-usap sila, halimbawa, nakipag-usap sa akin yung kapatid ko, which hindi nangyayari, baka raw ma-convert ko yung aking kapatid at paalis ko sa tunay na iglesia. Yun Wala bang sariling paninindigan yung mga Hindi. kaanib? Yun ang tingin nila Ang tingin niyang mga pinuno sa mga miyembro, ala nito. Sabi nga, kung meron man ito, taho. Merong taho, pero wala yung utak. Di ba? Yan lang yan Kaya nga pag tinanong nyo sila, eto minsan may nakausap ako Sabi ko, ayaw mo na akong kausapin dahil hindi na ako kaanib sa inyong iglesia. Oo, Mm. yan ang utos Diba ayaw mong kausapin dahil iba ang aking pananampalataya? Oo, tama. Ba't kinakausap mo yung mga Katoliko? Mhm. Iniimbitahan mo pa nga sa mga birthday, sa gawain. Kung Mm. sabihin ko sa iyo ngayon na ako ay isa ng Katoliko, kakausapin mo na ako? Ba nagalit sa akin, pilosopo raw ako. Sabi ko, sa ba ako lulugar? Ayaw mo kausapin dahil hindi na ako iglesia o gusto kong sasabihin ko sa iyo, member na ako ng Iglesia Katolika, pwede mo na akong akayin. Pero alam Diba? nyo, sa circular na yan, mga kapatid, hindi sinusunod yan ng mga miyembro Hindi. Sapagkat dito lang sa Jacksonville, nagpapang-abot kami dyan sa Filipino restaurant, kumakain sila. Binabati po ako mga kapatid. Makatwid, ito yung mga miyembro na nakinig doon sa circular, pero hindi nila inu-honor yung Mga circular. open-minded yan. Open-minded sila Yung mga Sapagkat ayaw makipag-usap, mga close-minded. close-minded yan. Hindi, Sarado tsaka Kaya ito isip. dito, pa, mayroon baka akong hindi babasahin sa inyo, Ito ang sabi rito sa 6.1, ito ang nalalabag ni chairman na siguro hindi niya nababasa ito kasi ayaw ko kung gumagawa ng leksyon si chairman. Baka ang inaasang leksyon ay yung mga pangunahing katulong daw niya at ibibigay sa kanya yung nahanay na leksyon, susuriin niya ngayon at rirepasuhin niya. Pagka yun ay umayon sa gusto niya, sige, ilabas niyo, yan ang pinakaleksyon natin. Alam niyo ang nalalabag niya, siguro hindi niya nalababasa ito. Ang nakasulat sa Galacia 6.1, babasahin ko na lang para tayo mabilis at alas 9:30 na. Abutin tayo mamaya kahit na alas J something. Mga kapatid, sabi rito, sabi ni Pablo, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Sa makatwid, ito'y payo. Payo ng Apostol Pablo na ito'y aral ng Panginoon Diyos. Nang sabi ko, ang sino man masumpungan ninyo sa anumang pagsuway. Sinasabing anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu, sa ibang salita, kayong mga nakakaunawa, kayong nasa katotohanan, anong sabi? Inyong papanumbalikin ang gayon. Paano makakapanumbalik yung mga itiniwalag nila kung pinagbabawalan ni chairman, mali pa ang binagbatayang talata ng Biblia, yung ikalawang 1:11.
Yun po ay cherry picking po yon na ginagamit nila. Huwag batiin. Nadinig ng mga miyembro, gullible yung mga miyembro. Aba, lahat ng sasabihin ni chairman, totoo para sa atin yan. Sunod-sunuran sila. So yun ang nangyari ngayon. Sinunod nila ang nilalaman ng circular, kaya tayo hindi binabati. Ito naman ang nilalabag nila. Na kapag kay nasa espiritu, yung anumang may kapatid tayo na gumagawa ng anumang pagsuway, papanumbalikin ninyo. Paano makakapanumbalik kung ayaw niyong kausapin? So ito ngayon, kapatid na Ernie, Mhm. sinusunod na nung iba yan. Kaya nga, minsan nakikipag-usap na kami para manumbalik na Yo. kayo. Oy, hindi, teka muna. Mhm. Kayo manumbalik kasi kayo yung Yo. umalis eh. Okay? Kaya lang hindi nyo nahalatang umalis kayo sa pananampalataya kasi may dala-dala kayong kapilya na akala nyo yan ang totoo. Okay? Oo, yun. Nalilibang Hindi sila kayo ron. naalis, nakakapasok kayo sa kapilyo nyo. Kailangan kasi isiping mabuti, ano ba ang tamang doktrina? Hindi yung, sino ba ang tama doon sa mga nagtuturo? Hindi. Ano tama? Ayan. Katulad niyan. Sabi nyo, kami yung inalis sa talaan. Teka muna. Babalikan nga natin yun. Yung talaan na yung Mateo Hindi pa 18, tayo 18. sinasagot doon yung unang Okay, bogus sinasagot alert ko pa. natin. Oh, by the way, Yeah. tama si Brother Erning, hindi lahat sinusunod yung circular na yan. Marami yung nagpapadala ng mga tanong na yan. Yeah. Mga Totoo yun. kaanib pa yan sa iglesia ni Chairman eh. Mhm. Marami tayong nakakausap. Para lang alam ni Chairman, merong sumusunod, ang tawag natin doon, mga diehard followers ni Chairman. Di ba? Mhm. Pero, Ayan. marami ang hindi sumusunod. Kaya, papaalalahanan mo uli sila, Chairman. Lahat sila, huwag makikipag-usap. Kasi may mga nakikipag-usap sa amin eh. So, warningan uli sila na huwag na makipag-usap. Mhm. Meron Tama malamang yun. di naman susunod yung mga yun. Okay, mapunta tayo sa ating main topic. Palagay ko nasagot na natin yung bogus alert na yan. Nasagot na natin. Bogus talaga yan. Alam nyo, I'll be honest with you. Nakakainis siya, no? Biro nyo, sinira yung pamilya natin. Anyway, Winasak ang pamilya natin. sabi nga off my chest. Eto. Balikan natin yung Ito, ang karapatang pantao, human rights ba ay lubhang mahalaga na ayon sa Biblia? Meron tayo paparinig. Merong turo si na nasa na ba yun? Ito. Pakinggan nyo to mga 2 minutes lang to. Okay. Ayan. Igiit ang sarili ninyong karapatan. Sa English, do not demand your own rights. Kasi alam niyo, mga kapatid, yan ngayon ang pinag-uusapan ng marami. Yung tinatawag na human rights. Ano ba yung tinatawag na human rights? Ang mga karapatang pantao ay mga karapatang likas daw sa lahat ng tao. Ano man ang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, wika, relihiyon, o anumang iba pang katayuan. Yan ang sinasabi nila. Kabilang sa mga karapatang pantao raw, ang karapatan sa buhay at kalayaan. Kalayaan mula sa pag-aalitin at pagpapahirap, kalayaan sa opinyon at pagpapahayag, karapatan sa trabaho at edukasyon, at marami ba. Yan ang tinatawag nilang human rights. Yan ang gustong-gusto nilang pahalagahan ng lahat yung kanilang human rights. Pero mga kapatid, meron tayong dapat na tandaan. Ano po ang dapat nating tandaan? Na tayo, bilang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos, bagamat tayo ay may kalayaan din, pero hindi nangangahulugan
na kahit na ano na lang ang ating maisip, gagawin natin. Maaari nating gawin ano man ang ating naisip. Hindi. Tandaan natin, nang tayo ay mag-iglesia ni Kristo, tayo ay napakura na ng mga kalooban po ninyo ng Diyos. Ano po ibig sabihin noon? Isinuko na natin sa Diyos ang ating buong pagkatao. Ayan, nadinig nyo, no? Okay, Nadinig anong nyo. ating komentaryo doon, mga kapatid? May mga sinabi si chairman na tama. Diba? Yung karapatang tao, gaya ng yung karapatang pansarili, tawag natin dito, individual rights, yung kalayaan sa pagsasalita, sa pagpili ng relihiyon. Marami yung mga rights na yan. Actually, sa mga konstitusyon o sa ating konstitusyon, may tinatawag tayong Bill of Rights. Di ba? Doon napapaloob yung ating mga karapatan. Kahit sa Pilipinas, meron ding Bill of Rights ang kanilang constitution eh. Ang pinapalabas dito ni chairman, meron talaga tayong mga human rights. Pero dahil sa tayo daw ay member na ng iglesia ni chairman, yung mga human rights na yon ay sekundaryo na lang sa kung ano yung ipinatutupad ng Diyos. Agree tayo doon. Pero ano talaga yung tinutukoy niya? Halimbawa, yung karapatang bumoto sa Pilipinas. Yung mga miyembro ng iglesia ni chairman, wala silang kalayaang pumili ng gusto nilang iboto dahil pinatutupad ang block voting. Yun na sasabihin ni chairman sa mga kaanib, sa konstitusyon sinasabi talaga meron kayong rights, kalayaan sa pagpili ng inyong iboboto. Pero dahil sa tayo ay nasa loob ng iglesia, tapon niyo muna yung kalayaan na yan dahil ito yung gusto ko. Ito ang isulat nyo sa voting booth, di ba? Yeah. Ano pa ang isang halimbawa? Yung na mga kalayaan. Yung kalayaan mo magtanong. Diba? Halimbawa, meron kang nakita sa inyong relihiyon, ang sabi, obey and never complain. Wala ka ng chance magtanong. Diba? Yeah. Ang Kaya, kapuna-puna doon, Henry, excuse me, ay yung huling salita niya. Mula ng tayong wika ay mag-iglesia ni chairman, ang ating human rights ay atin ang isinuko sa Diyos. Alam ba niyo kung sino yung Diyos na tinutukoy niya? Siya. teka, tama kayo kasi hindi ba ang Panginoong Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng rights. basic human rights? Correct. Teka, kapatid na Henry. Tignan natin kung nasa Biblia yung sinabi mo. Basahin natin. Okay. Basahin natin Baka yan. mamaya sabihin, nag-iimbento lang ako. No? Baka sabihin, Tama. wala naman sa Biblia. Basahin natin. Ito. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan, Sa Hindi pa. 17. Ayun. Ayan, ano yan? Sige. Basahin natin. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. What is the meaning of liberty? The synonyms are emancipation from bondage, freedom. Ayan. Merong freedom. Ang Espiritu ng Diyos. Kasi doon sa iglesia, walang Espiritu ng Diyos doon. Kaya wala kang Kinokontrol ng isang tao ang lahat ng mga sumasampalataya doon. Kinokontrol niya lahat. Pag sinabi, huwag niyong kausapin yan. O sunuran yung mga gullible na tao. Di ba? Sunuran yan. Yan bang, kapatid na Jeriel, yan bang ating freedom, katumbas yung ating human rights, dapat bang manatili sa atin kahit tayo po ay kasama na sa isang relihiyon o organisasyon? Basahin nga natin, Brad, sa Psalms 82:3.
Kaya pakita natin Sige. sa kanila. Sa Pakita natin. 82:3 ng Psalms. Salmo o kaya Salmo ay sa sa Psalms. Psalms 82:3. Oh, ito Yeah. po. Ating basahin po yan at nang makita ng ating taga-subaybay, Sabi ating nga pong eh. pinagbabatayan. Dapat Oh, bang manatili ang ating rights na yan? Kapag tayo nasa loob na ng isang relihiyon? Ito, basahin po natin sa Aklat ng Awit o Salmo o Psalms sa 82:3. Ganito po ang ating mababasa diyan, kapatid na Jeriel. sandali lang at na-frozen yung aking ano. Na Habang frozen. hinahanap ni Brother Jeriel yung talata na yan, babasahin Talata. ko lang yung articles. Ito yung Declaration of Independence. No? Sabi rito, we Okay. hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, Mhm. that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Tama. Baka Yeah. mabasa nyo nga yan sa Biblia, itong mga to. Yeah. Dahil itong Declaration of Independence, ito ay ang nag-inspire dito ay yung tinatawag nating mga Judeo-Christian Christian. values and principles. 'Di ba? Ayan, nakasulat sa 3. Basahin po natin, palaki natin yung, kapatid ni Jeriel. Dali lang oh. Okay. Mm. Kapag ikaw ba'y sumama sa isang relihiyon, yung bang karapatang pantaong bigay sa atin ng Diyos, ano po, nawawala ba yon? Ito, do justice to the weak or poor and fatherless. Maintain the rights of the afflicted and needy. Maintain! Yeah. Kaya ang sabi, kumubuhat ng tayo maging iglesia ni Chairman, ang ating human rights ay atin ang isinuko sa Diyos. Teka muna, you are name dropping the term God when in fact you are referring to yourself. Sa sarili mo, pinasusunod mo yung mga miyembro. Sabi ng Biblia, maliwanag po dyan. Do justice to the weak. Gawin mo yung makatarungan o yung nararapat sa mga naghihirap. Ang ginawa niya sa mga naghihirap, itong nakaraang mga linggo, worldwide cash donation. Mhm. Kawawa na nga, ihingan mo pa. Ano ba, kulang pa yung pera mo? Ano pa? Yung fatherless. Naghihirap Yeah. yung fatherless, mga fatherless, wala nang tatay. Mhm. Anong sabi? Inagaw yung karapatan ng mga anak na yun, yung mga fatherless. Pero ang Yeah. sabi dyan ni Haring David, maintain the rights of the afflicted and needy. Dapat minamantinin natin, pinananatili natin ang mga karapatan ng mga apektado, yung mga mahihirap at mga taong kapuspalad. Kaya Alam mga niyo, kapatid, merong professor diyan sa Pilipinas ano na parang ano parang siyang professor ng law, parang gano'n no. Meron palang motto ang ewan ko kung sa Pilipinas lang ito. Merong motto ang batas no na tinatawag na nemo cum alterius detrimento locople pari potes. No? Ano naman ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin nun, eto, sa Tagalog, bawal payamanin ang sarili at the expense of others. Ayan, yung sa Naka, corruption yan eh. Ha? corruption yan. So, ito, mababasa mo ito, pag nag-aaral ka ng batas dyan, sabi nga siguro ano to ano ka ba yung salita ito? Palagay ko ito Latin Nemo cum alterius detrimento locupletari Parang Latin. potes. Latin Bawal payamanin ang sarili at the expense of others. Paano ka ba nagkaroon ng eroplano? Paano ka ba nagkaroon ng mga ganyan? Sino ang pumasan yan? Ha? Siya Yan ba? ang tanong. Tsaka alam nyo ba, yung ganyang pananalita, no? Na kunyari sasabihin, meron kayong mga karapatang pantao, yung karapatan nyo na lumigaya, Yeah. yung karapatan nyo na pumili ng inyong hanap buhay. Pero, dahil sa kayo ay nasa loob ng aking Kaharian. iglesia, Oo.
Tsaka diba? na yan. Ha? Mhm. Susunod kayo sa utos ko. Ayun. Yeah. Ano nakakatulad niyan? Democratic, tama ba yun? Democratic People's Republic of Korea ba tawag doon? Kunyari, Mhm. democratic. Pero hindi. Walang kalayaan ng mga tao. Yeah. Pag Nasisigil ang nagtanong kalayaan. sila, mga Pugod ilang ang Yeah. ulo. minuto lang, wala na yung tao na Alam yun. nyo, pagdating dyan sa kalayaan, eto, tingnan nyo share natin uli, para busog kayo sa salata ng Biblia kasi Mhm. yung mga ministrong yan, pinipili. Alam mo, ang nakakahabag dyan, ito yung mga ministro di umano gagaling magteksto, Mhm. magagaling magsalita, mga nasa television, may mga sinabi. Okay, unang tanong ko sa inyo, ano ba yung tinuturo nyo? Kayo ba nag-research niyan? O ipinatuturo lang sa inyo tapos binabayaran kayo? That's who we are. Mm. Ganyan lang naman tayo dyan sa iglesia yan eh. Hindi nyo pananampalataya. Pananampalataya yan nung pamilya na yan. Yan ang paniniwala nila. Okay? O, ipatuturo sa'yo. Subukan mong magdagdag ka nga lang ng talata, lagot ka na eh. Mm. May O ito, paglalagyan pa. basahin natin ito. O yan, nakikita nyo. Deuteronomio 30:19. Iba-ibang Mhm. sali na yan. I call heaven and earth to record this day again against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life that both thou and thy seed may live. Yan ang Diyos, binibigyan tayo ng karapatang mamili. Yan Pero ang nagsuggest kalayaan. siya. Yan Oh, ang kalayaan. kalayaan yan, mamili ka. Okay? Hindi susurrender mo lahat sa Diyos na katulad. Oo, tama yon. Surrender mo sa utos ng Diyos. Yung pagpili mo ng mga decision making mo, nakabatay ba sa salita ng Diyos? Halimbawa, teka muna, nakabatay ba sa salita ng Diyos itong gagawin ko sa nanay ko? Yan ang unang Yun. tanong. Tama Ha? yun. Tama. Ang tanong, pag tinanong ka namin, brother, nakabatay ba sa salita ng Diyos ang ginawa mo sa nanay mo? O sasabihin mo, ano sasabihin niya? Ano talata? Babasahin niyang mga yan? Aba, naghasik ng pagkakabahabahagi. Oo. Susunod muna kami sa Diyos bago sa inutusan ka ba ng nanay mo? Isa lang naman ang hinihaw ng nanay mo doon sa video niya. Ano yon? Anak, mag-usap tayo. Ano masama ron? Nabahagi iglesia? No. Umalis kami dyan nung nakita namin ang pasya mo. Ayan yan. Doon kami Siya nag-isip. ang lumikha ng Ikaw ang lumikha ng pagkakabahabahagi. babagi, hindi yung nanay mo, hindi yung mga kapatid mo. Ikaw. At Ikaw ang saka, lumikha ng babagi. para sabihan niya ang mga tao na, Mm, oo, meron kayong karapatang pantao, yeah. human rights. Okay yan. Pero, ngayong nasa loob na kayo ng aking pamamamahala, Mhm. Mhm. kalimutan nyo na muna yung human rights Yan nyo. human rights. Suko nyo sa Diyos. Yung sinasabi niya, suko mo. Alam mo, para kang si Dugal eh. Di ba? Hindi yung Gold Dagal Yeah. Yung si Dugal, yung sabi Yung niya, yung yung hari. pelikula to no? Parang merong isang Diyos-Diyusan Mm-mm. na sinasamba yung kanyang mga subjects. Mhm. Oho. Sabi niya, ito si Dagal Dagal. ba yun o Dagal. Degal? Degal. Dagal. Mm-mm. Kinasamba, ayan ang ating Diyos, si Degal. Tapos Mhm. pagkatapos na, no, nandun siya sa kanyang silid. Nakatingin siya sa salamin. Siya, Ayos tayo niyan, Degal. Yeah. siya Tinanong pala. yan. Siya pala si Yes. Degal, ano? Siya pala yung Degal. Alam niyo, Kaya, hinahanap ko yung movie na yun, hindi ko na makita. Pero ito ngayon, si Dagul. Pero alam niyo, sa Amerika, dito, hindi uubra yung mga ganyang no, tirada. hindi po pwede yan. Hindi. Ha? Libre. Hindi. Dito pa naman, napakamahalaga ng tinatawag nating individual rights. Right. Exactly. Kasi ang individual rights, ang paniniwala ng marami, hindi yan bigay ng gobyerno. Mhm. Yan ay God-given Given. rights. Mhm. Correct. Diba? Yung pagpupursue mo ng happiness, yung liberty, o sama na natin yung pagboto. Mhm. Ah?
pinaka eh, isang mabuting ehemplo yan yung kalayaan sa pagboto. Sabi sa mga members, oh, wala na kayong kalayaan sa pagboto, ha? Kalimutan nyo na yan. Suko nyo Ako na yan. ang magsasabi sa inyo kung sino ang iboboto natin. Ang Diyos. Bakit? Yan ang utos ng Diyos. Nako. Naku, ginamit pa ang Diyos, ano? Yeah. Ginamit Ito pa yan, ng brother. utos ng Ito pa Diyos yan, bago ko yung kaisahan makalimutan sa to. pagboto. Bago natin malimutan, baka malimutan ko itong sasabihin ko Oo. Di ba? Nalimutan ko na nga yata. Ano yan Kumbaga sa yung sinasabi niya, papunta lagi sa kanya Pakabig yan. Pakabig yun sa kanya Yun yun. Kaya napakahalaga na ang tao magsaliksik. Tignan yung mabuti yung sinasabi. Sasabihin, utos ng Diyos. Saan nakatunayan utos ng Diyos yan? Pakibasa mo nga. Ang Diyos ay Katulad sabi ng niya black voting. Saan nakasulat yan? magkaisa lahat sa lahat ng bagay. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng bagay na Sa lahat ng bagay na tungkol sa pananampalataya. Isang Diyos, isang Espiritu, isang pag-asa, isang bautismo. Yan ang magkakaisa tayo. Isang Pero Diyos alam at nyo, Ama. alam nyo ba? Marami tayong nakakausap ng mga members ng iglesia ni Chairman. Alam nyo kung anong sinasabi nila? Ay, hindi ko sinunod yung black vote. Sinulat ko yung gusto ko. Alam nyo, marami sa kanilang ganun na hindi totally sumusunod sa kaisahan sa pagboto. Which is good. Di ba? Tama lang yun. Ang totoo, kung meron mang listahan si chairman, rekomendasyon ko lang to, pero kayo na bahala. Hindi yung, pag hindi nyo sinunod to, titiwala kayo. Yan matitiwala, kundi may mga kalalakihan na pupunta rito at bubuhatin yung ginaya sa pera. Ano ba naman yan? Matagal tayong nagoyo. Oo. Tinakot tayo pag hindi ka raw nakipagkaisa sa pagboto, Ananias at Sapira. Ano ba naman yung next bogus alert natin yan? Ang daming bogus alerts ng hindi natin napansin nun, Hindi lang yan. Ito pa. Alam mo, nakakahawig nila yung Muslim. Okay? Kaya dito, buti dyan sa Texas, binawal na yung Sharia law di ba? Yan yung kanila yung batas ng iglesia ang mangunguna. Kailangan ako maglalagay ng hari. Yan ang ano niya Halimbawa, isipin nyo, kung naging iglesia na ang buong mundo, halimbawa lang nangyari yan. Sino pinakamakapangyarihan sa lahat? Si chairman. Di ba? Siya pinakamakapangyarihan. Alam nyo, magiging na siya ngayon, intergalactic chairman. Ayan, di ba? Pag sinabi niya, ikaw ang presidente dyan sa bansang yan, gusto ko ikaw. Ikaw hindi, dito. alam nyo. Hindi, ang mangyayari niyan ganito. I-impose niya ngayon bawat planeta na. Ayan. Sa Mars, ito iboboto nyo. Kasi intergalactic na siya Siya na si Darth Vader. Pero alam nyo, hindi natin napapansin yan noon, Hindi. Pag sinabi noon ng taga-pamahalang pangkalahatan, ganun tayo. Bao. Yeah. Wala nang isip-isip. Kung ano ang pinasya ng pamamahala. Hindi, wala talagang isip. Hindi. Talaga puro tayo walang isip. Puro tayo walang isip. Yun lang yan. Alam nyo, masarap din ang pakiramdam na nakalaya tayo sa ganyang tawag natin dyan, prison. Exactly. Spiritual. Yeah. Spiritual spiritual incarceration. Or concentration camp. Ayan. Imagine nyo, sa atin dyan ang tagal nating nakakulong sa maling pananampalataya. Lalo na yung mga ministro, brother. Alam mo, may tuntunin pa dyan. Ewan ko kung pinatutupad nyo pa. Ang totoo sa tuntunin ninyo, diyan, kapag ka ikaw nakadistino, halimbawa, nakadistino ka sa isang lokal halimbawa ng Paranaque,
Hindi ka Mm. pwedeng pumunta sa Pasay na hindi ka nagpapaalam. Oh. Ayan. Ayan. Pwede Human ka lang rights yan. mag-travel mula sa Pasay, kung doon ka nakadestino sa Pasay, okay? Pupunta ka sa Central, pwede sa Quezon City. Pero balik ka sa Pasay, hindi ka pwedeng dumaan sa Cubao. Na hindi ka Pag dumaan ka doon, magpapaalam. hindi ka Hindi, pwedeng tsaka, tumigil. halimbawa, pag nasa boundary ka ng Pasay tsaka Parañaque, tapos nakita mo yung boundary, nako, isang hakbang mo, lumalabag ka na. Nako, teka, Oo. Parañaque Hindi na mo to. nasakop to. Bawal na ako Ayan lang dito. yan eh, di Teka, ba? magkatabi ba ang Pasay tsaka Parañaque? Anyway. Yeah, magkatabi yan eh. Yung Pasay, ang alam ko, Las Piñas muna, tas Parañaque. Pasay, Mm. ewan ko kung ano pa meron doon eh. Oh, di Pero ba? tignan nyo, no? Sunod lang sila ng sunod. Ewan ko, Mhm. sa isip kaya nila, sa isip siguro nila tama yung ginagawa nila eh, kaya sumusunod Yun ang sila eh. pananampalataya. Kami ni kapatid na Erning. Ikaw, dati kang Pangulong Diakono dyan, brother eh. Oo Kami, nga eh. ministro kami. Di ba? Sa pananampalataya natin noon dyan, talagang tama yung ginagawa natin eh. Sa bagay. Kailan nagsimula itong nagtanong na tayo at nagsaliksik? Nung giniba ng Diyos yung sambahayan ni kapatid na Eranio Manalo. Oo nga, totoo Bakit? yan. Kasi ang pangako ng Diyos, di ba? Pag sinunod niya ang kautusan, lahat ng kautusan, pagpapalain hanggang ikatlo't ikaapat na lahi niya. O ba't hindi natupad? Hallelujah. O Ama, anong nangyari? Bakit hindi ito pinagpala? Bakit nagkaganyan ang kanyang sambahayan? So, doon tayo nagsimula. Hindi natin Mm. ikinatutuwa yung nangyari, pero naging warning sa atin yun eh. Mhm. At doon natin Kaya na-discover. Oo, Doon natin na-discover na-discover yung mga talata. tawag natin. Noon ang lalakas ng ating ego na sasabihin natin. Ang lahat mga tinuturo sa loob ng aming iglesia, dekahon. Yeah. Ha? Wala nang gusto makipagdebate sa amin kasi napapahiya sila eh. Mhm. Di ba? Yeah. Kaya Dekahon, tayo ibig sabihin isa nun, pa, no? Kaya tayo nagsaliksik ng gusto. Lalo na nga, nung mabasa natin yung sabi ng Diyos, hindi nyo ba alam na kayo templo ko? Huwag nyong gigibain o sisirain ang templo ko sa pamamagitan ng pagtuturo ninyo sa kanila ng maling doktrina. Gigibain ko kayo, sabi ng Diyos. totoo yan. Brad, Ngayon, ito pa oh, kapatid na dyan, ano, may isingit. mm, Ang turo pa sa atin noon, kayong mga ministro, mga manggagawa, ang inyong mana ay ang Diyos. mhm. Kaya, may pabahay sa mga ministro. Hindi naman natin sarili bahay. Bye-bye. Ito lang. Si Manny Pacquiao, nagpagawa ng mga bahay, binigay yung titulo doon sa may-ari. Hindi na siya Kaya, may-ari. Pero dito sa ay, iglesia ni Chairman, mayroon pa bahay, pero siya may-ari. ah, Wala yung titulo doon sa nakatira ron. Pag-aari niya lahat yan. Alam nyo, Pagka ikay hindi nagustuhan, paalisin ka niya. mhm. disenyo yan eh. Yeah. Para kumapit ka sa Yun, kanya. umasa sa Mhm. kanya. Kasi, tignan nyo, no? Kayo halimbawa ay nasa loob ng ministeryo, 10 years, 20 years. Sa tingin nyo ba, pag lumipat kayo sa ibang kumpanya, madali kayo Hindi, kaya ang isipin ng isang ministro ni chairman, wala na ako ibang pupuntahan. Dito na Yun lang. ang nga sagot nila eh. Kaya yung mga nagsasabing ipagpatuloy daw natin itong programa nating mga nakadestino pang ministro, wala na lang silang magawa. Pero natutuwa sila na napipitik yung sinasabi natin, napipitik yung kanilang doktrina. Sapagkat alam nila maraming mali sa itinuturo nila. Hindi lang sila makapagsalita. Ngayon kung Alam nyo sino-sino yan. kung anong dapat Okay. unang itanong nila? Mhm. Bakit namumuno sa atin tong tao na to? Mhm. Sino naglagay sa kanya bilang para maging hari namin? Yeah. Yun lang yan eh. At least sa Iglesia Katolika may eleksyon, ano? Yeah. Tsaka tingnan mo ha, Yung mangangasiwa ka ng pagsamba. Tingnan nyo ha, tingnan nyo yan. Mangangasiwa ka ng pagsamba. Doon sa malilit na lokal, minsan pawis na pawis ka na, di ba? Mhm. O yung pinuno. Brad, bago dumating doon maglalagay muna ng mga aircon. Nako, totoo Kasi yun. pinapawisan pati siguro singit. O di ba? alam nyo Sa- ba? Alam nyo ba? Nung hinandog yung Oklahoma, na? Mhm. Sabi nung, part pa tayo ng
tawag natin doon Oy, tayo nagpakahirap dun eh. Oo, yung renovation team, ano. Ha? Sabi nung isang bigwig ni chairman, mainit dito ha, mainit. So nag-isip, na panic tayo. Anong gagawin natin? So umorder tayo ng mga aircon. Mhm. So hindi to yung mga maliliit na aircon, may sariling generator. Mhm. So nagkaroon si chairman ba? Pwede pala yung ganun na. Yeah, pag sa Kasalanan kanila. pala namin. Pag sa kanila, di ba? Ganon na ipinidestal eh. Alam mo, sabi nga ng mga Pilipino ngayon, naging kultura eh. Yung isang mayor, yung mayor ng Pasig, yung sinasabi niya. Kasi tayo ring mga Pilipino eh, kumurap sa mga taong ito eh. Oo nga. Oh, Alam nyo ang nagbigay talaga ng power kay yeah, chairman, tao. una, galing sa kanyang ama, pero yung mga members mismo tayo. Tayo. Kumbaga tayo ang nagpapakain dito sa machine. Exactly. Yan Yung yan eh. machine, palaki ng palaki. Exactly. Habang lumalaki, mas malaki ang pangangailangan niya sa fuel, 'di ba, sa kung ano Yeah. man para ma-sustain. Kaya itong ating programa, no, hindi kami naninira. Binubukas namin ang isip nyo. Pag-isipan nyo, hindi yan ang iglesia. Alam nyo eh, doon sa salitang iglesia lang eh. Ang nagsabing church, or iglesia, French at saka yung mga Spanish. Pero ang Greek word niyan, iglesia, na ang Hebrew word niyan ay kahal, na ang ibig sabihin, gathering. Ayun lang yung ibig sabihin nun. Hindi po yan organisasyon, hindi yan building. So, nag-evolve yan. Oh, kaya, alam nyo, tayong ginagawa natin ngayon, it's an ecclesia. We are being gathered on air. So, this is an ecclesia. This coming Sunday, Saturday and Sunday, we are going to gather again. So, we are going to ecclesia again. Yun ang ibig sabihin ng salitang ecclesia. It's not organization. Pag-aralan nyo po yung mga ano tawag niya, etymology, di ba? Etymology ba tawag doon? Pinagmulan ng salita. Yung pinagmulan ng salita. Para Yung alam root natin, word. yung word, yung root nyo, saan nanggaling yung salitang yon. So palagay ko nasagot natin tong topic na to, yung tungkol sa karapatang pantao. Ang karapatang pantao, ang Diyos mismo ang nagbigay. Yes. Hindi dapat yan, Choose. hindi dapat yan alisin ng kung sino man. Yeah. Ayan. Yeah. Okay. So palagay ko ay na-reach na natin yung ating oras. At sa susunod uling linggo, ano po? Linggo. Sa Sabado at Linggo, yung ating ating pagtitipon via Zoom. Ano po? Yeah. Dumalo po kayo sa ating pagtitipon sa ating iglesia, no? Sapagkat ang pag-usapan natin diyan yung mga blessings. Ano ba yung mga blessings? No, isa-isahin natin yung mga blessings na yan. Nung nakaraan, isa natin yung mga crowns. Ito naman yung mga blessings. Okay? Maganda po may natututunan. Ayos Sige, po. kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nahahabag sa amin at sa sangkatauhan. Gusto mo na maunawaan ng lahat ang iyong mga kalooban. Ama, mahal namin ang lahat ng taong nilalang mo. Lalo na po siguro yung mga taong iniwang kami at nagsumunod sa isang pinuno na hindi naman na yun ang anak mo. Ama, hindi po namin sila inaaway o hindi kami nakikipag-away, kundi tinatanong natin, bakit nagkaganon? Bakit ang itinuturo ay hindi na yung mababasa doon sa iyong kasulatan? Bakit nag-imbento ng iba't ibang mga doktrina? Bagamat ang binabasa ay ang Biblia, pero bakit ang mensahe na gusto mong iparating sa tao, hindi nakararating? Naiiba ang isipan ng tao na yan, Ama, ang ikipinagdaramdam mo at ikinagagalit mo. Kaya ang iba napapahamak. Ama, tulungan mo po sana na
maunawaan namin ang iyong kalooban at ang lahat ng plano mo sa bawat nilikha. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Okay Hanggang po. sa muli. Yan po, good Hanggang sa night. susunod. Good Good night. night sa inyong lahat.